Mga kapatid, may kilala ka ba na kapag nagsasalita, hinihingal? Yung parang kulang na sa hangin. Pag-usapan natin yan ngayong linggo ng hika. Noong 1994, idiniklara ni dating Pangulong Fidel Ramos ang ikalawang linggo ng Agosto bilang Asthma Week o Linggo ng Hika. Ang layunin po niyan, palawakin ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa hika at higit sa lahat, hikayatin ang mga may hika na magpatingin at magpagamot. Pero ano nga ba ang hika? Isa po itong pangmatagalang sakit sa baga kung saan namamaga at sumisikip ang mga daanan ng hangin. Ang resulta, hingal, ubo at hirap sa paghinga. Hindi lang allergies ang pwedeng mag-trigger ng hika. Pwede pong usok, alikabok, polusyon, malamig na hangin at pabago-bago ng panahon. At higit sa lahat, naku po, stress. May iba't ibang uri ng hika. May allergic asthma, may non-allergic asthma, may hikang nagsisimula noong bata pa, may cough variant asthma na pwedeng ubo ang pangunahing sintomas at may occupational asthma na pwedeng matrigger ng alikabok, usok o kemikal sa trabaho. Kaya hindi lahat ng hika abay pare-pareho po ang kwento. Ito pa, ang hika ay hindi dapat ituring na hingal lang. Noong 2025, naitala po sa bansa ang 22,625 deaths dahil sa chronic lower respiratory diseases na kabilang ang asthma. Pang-pito po ito sa top 20 causes of death sa Pilipinas. Kaya paalala ng Department of Health, iwasan ang mga trigger gaya ng alikabok at usok. Panatilihing malinis ang paligid. At kung miniresetang inhaler o gamot, dalhin at gamitin ito alinsunod sa payo ng doktor. Kaya mga kapatid, kung isa o dalawang beses ka lang hinihingal, abay baka pagod lang yan. Pero kung paulit-ulit at may kasama na itong ubo, paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga, abay humingi na po ng tulong dahil sa hika ang tamang pagkilala at pag-aalaga pwedeng magbigay ng mas maginhawang paghinga. At yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.